Saan ba So yun? Josh? patutunayan ko po dito na si Kristo ay tunay na Diyos at patutunayan ko na si Kristo ay Diyos-Diyosan or hindi tunay na Diyos o peking Diyos sa aral ng INC. No, sa mga INC, sumasamba sila sa isang Diyos-Diyosan at kami naman ng mga Katoliko, sumasamba kami kay Kristo na tunay na Diyos. Ano po ang mga talata na mababasa natin na si Kristo ay tunay na Diyos? Unang-una, yung pag-amin mismo ni Kristo na siya ay tunay na Diyos. Saan po? Dito po sa Pahayag 22:6 ay ganito ang ating mababasa. At sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ipahayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Meron daw pong Panginoong Diyos dito na nagsugo ng kanyang anghel sa kanyang iglesia o mga lingkod. Sino po ito? Nagpakilala po siya sa 16. Ang sabi niya, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David, ako ang maningning na bituin sa umaga. Ngayon po, baka tanungin tayo, meron ba tayong mababasa sa Biblia na nagsasabi na si Kristo ay totoong Diyos, tunay na Diyos o truly God? Meron po tayong mababasa niyan, no? Dito po sa Philippians chapter 2 verse 7 ng Contemporary English Version ay ganito po ang ating mababasa. Philippians chapter 2 verse 6 I should say. Sabi dito, Christ was truly God. So kailangan makapagpakita siya mamaya ng talata, salin man yan, na ginagamit din nila na nagsasabing Christ was not truly God, no? Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Napakalinaw, oh. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Napakalinaw, si Kristo mismo dito ay sinasabi ni Pablo na tunay na Diyos. Ang tanong, paano kapag ang argumento nila si Kristo tao? Wala tayong tutol na si Kristo nagkatawang tao o tao. Pero kahit na siya ay naging tao, siya ay nananatiling Diyos. Ano ang ating batayan? Basa, Colosas 1:19 muna, no? Kasi nung sa Filipos 2 kasi, hinubad ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos, hindi hinayaan ng Ama na mangyari 'yon. Ano ang pinanatili ng Ama? Ano ang minarapat ng Ama? Sapagkat, sabi dito sa 1:19, no? Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kapag minarapat ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan ay manatili sa anak, ano si Kristo kahit na siya'y naging tao? Sabi dito, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos na kahit na siya'y nagkatawang tao, kahit pala nagkatawang tao si Kristo, siya pa rin ay likas at tunay na Diyos, no? Sa mga INC kasi si Kristo, hindi tunay na Diyos. Ano ba yung hindi tunay na Diyos? Diyos-Diyosan yun Sinasamba ba ng mga INC si Kristo? Sinasamba nila si Kristo. Therefore, following valid syllogism, sumasamba sila sa isang peking Diyos, hindi tunay na Diyos, o isang Diyos-Diyosan. Sumasamba sila ayon daw sa utos ng kanilang kinikilalang Diyos sa isang Diyos-Diyosan na si Kristo. Wag niyang tangkain na magbasa mamaya na ang Diyos ay hindi tao. Kasi may mababasa tayo sa Old Testament na ang Diyos Ama tinawag na tao. God is a man of war. Sabi dito. So paano mong lulusutan to? Man. Diba? Hindi naman God of war ang ginamit dito Man of war. So, hindi valid yung ganung pagtutol niya mamaya, madudurog lamang siya, no? Ano pang ating palatandaan or katunayan na si Kristo ay tunay na Diyos? Sinisipon pa tayo nito, no? Pero mananalo tayo. Napakalinaw ng sinasabi dito sa 1:20-28, no? Sabi dito ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko
at Diyos ko. Ops, hindi nagulat yan, hindi nagkamali yan. Yung mga INC ang nagulat dyan, kaya sila ang nagkamali. Ano pa? Napakaraming talata dito sa 1:11. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sino yung salita na yan? No? Sa 14, no, siya ay naging tao at nanahan sa atin. Si Kristo yan eh. No? Walang ibang tinutukoy dyan na salita kundi si Kristo. Kahit paanong palusot nila dyan, Diyos pa rin yan eh. Kahit pagawing plano yan, gawing banaag na kaisipan yan, Diyos pa rin yan. No? At saka, napakalinaw ng sinasabi sa atin dito sa Biblia, no? Dito sa Tito 2:3, na sinasabi ganito, habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi ko claim yung mga yan. Nagbabasa lamang ako ng Biblia at napakaliwanag ng mga sinasabi dito sa Biblia na ang Panginoong Hesus natin ay talagang tunay na Diyos. Diba? Tunay na Diyos talaga si Kristo, ay hindi mapapasubalian yan ng mga iglesia ni Manalo. At sila yung hindi pumapayag, no, na maging Diyos si Kristo. No, pumapayag ba ang Diyos na siya ay maging tao? Ay, opo. No, kaya nga si Kristo, bagamat nasa pagiging tunay na Diyos, ayon dito sa Filipos 2:6, no, sabi dito, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Paano ba yan, warrior? Mababasa dito. Mamaya, papabasahin kita nito. Papabasa ko sa iyo mamaya itong Filipos 2:6. No, anong basa mo dyan? Sabi, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ano ba yung papatunayan ko? Papatunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. Dapat mabasa mo na si Kristo hindi tunay na Diyos. Ako may nabasa, ikaw daldal lang. Thank you very much, moderator. Okay. 7 minutes din yung pagtatanong. Dito na po natatapos ang ating debate. Okay, iyan ako na yung timer. Hello, may sounds ba ako? May sounds ba ako? Meron na ako. Ilan ba tanungan natin? 7 minutes ang tanungan, tapos mag-set up on timer dito. Yun, thank you kay Kuya Benji. Nagpapasalamat ako kay Benji. Yan, salamat. Bawi ako pag ano. Gawang ka. Sige na, sabihin mo lang pag-start na, Brother Benj. Ay, ano isa-set up mo, yung 20 o pati yung 7 minutes na? 7 minutes tsaka 20. Sige, thank you very Bait much. Sige. talaga ni Kuya Benji. Kuya Benji, thank you, salamat. Pala, Sige lang. nagpapasalamat na ako, thank you. Ayusin ko lang. Ayan, W natin. Bear with me. Ba't kaya di ko pa sinet up kanina? Nag-enjoy kasi ako eh. Alright, 20 seconds. Okay, time starts now. Ayun. Pwede ka na magtanong, bro? Unang tanong, sa lahat ng mga sitas na binasa mo mula sa Biblia, alin doon na nagpapatunay na ayon mismo kay Kristo, na pumapayag siya na maging tunay na Diyos? Alin doon? Lahat. Kasi nabasa na dito, sabi dito ni Pablo, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ano bang sabi ni Pablo? Ang aral na ito ay hindi namin tinanggap sa tao. Tinanggap namin ito kay Kristo. Kung tinanggap niya kay Kristo, yung sinabi niyang si Kristo tunay na Diyos, di yun ay gusto ni Kristo. Kayo lang naman hindi pumapayag na si Kristo ay tunay na Diyos pinapayagan niyo lamang si Kristo Diyos-Diyosan. Next question. Okay. Diyan ba sa binasa mo, nabasa mo ba diyan si Kristo'y tunay na Diyos? Yan. Ay, yes, syempre. Ito dito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Philippians chapter 2 verse 6, Contemporary English Version. Christ was truly God. Ayun, basang-basa. Pag sinabi bang tulad, nakitulad ba? O Next hindi question, nakatulad? next question. Yun. Oh. Pag Bro, sinabi wait lang, bang pause time, tulad pause o time. nakitulad, Wait lang, tunay na pause, Diyos ba pause, yun pause, para pause. sa'yo? Post tayo, Okay. warrior. Wait ang post, naririnig ba ako? Kapag hindi pa ako nagsabi ng next question, wala mo nang puputol sa ano. Kasi may oras pa si Uncle namin na kanina. Sorry. Sige. Totoo Okay, natin, continue. dahil binanggit mo si Pablo. Paano yung sinabi ni Pablo?
kung si Kristo'y tunay na Diyos, bakit sinabi niya sa unang Korinto 8:6 na sinabi isang Panginoon sapagkat may isang Diyos lamang ang Ama? Ano masasabi mo doon? Bakit pagdating doon sa tanong? Yan si premise natin. Si Kristo Panginoon. Samantalang sabi ni Pablo, may Diyos ang Ama, iisa lang ang Diyos ang Ama lamang. Sino nagsisinungaling? Ikaw o si Pablo? Walang nagsisinungaling sa amin. Bakit? Kasi walang sinabi si Pablo na isa lang ang Diyos ang Ama lamang. Ang sabi niya, meron tayong iisang Diyos ang Ama. Si Kristo Ama din sa katangian Isaias 9:6 Di ba? Kayo, tinatawag niyo bang Ama si Kristo? Pag hindi niyo tinawag na Ama si Kristo, hindi kayo patuparan ng Isaias 9:6 at hindi si Kristo talaga, hindi niyo sinusunod ang Biblia. Kaya pasok pa rin si Kristo Next sa pagiging tunay na Diyos. Sa madaling Next salita, kung ano ang katangian ng Ama, siya rin ang katangian ng anak. Tama? Tama. Kung anong katangian ng Ama, siya rin katangian ng anak sa pagiging Diyos. Sa pagiging Kaya Diyos. tunay na Diyos talaga. Saan Next question. mababasa na ang pagiging espiritu ng tunay na Diyos, gayon din sa espiritu tunay na Diyos ang anak para sa iyo? Saan mababasa na sinabi ni Kristo na siya, bagamat may buto at may laman, may kalagayang espiritong kagaya sa tunay na Diyos? Saang talata sinabi ni Kristo yan? Bigyan mo kami ng talata na kagayang espiritu. Hindi na Colossus. not necessary si Kristo, no? Sabi sa Hebreo 1:3, Christ is the exact imprint of the substance of God. Ibig sabihin, pati sa kanyang pagiging espiritu, unang Korinto 15:24 ata yun, 40 something, mababasa mo din doon na si Kristo ay naging espiritu. Napakalinaw niyan. So, si Kristo ay katulad Next sa question. kaespirituhan ng Ama sa pagiging spiritual ng Next Ama. question. Tanong, kung si Kristo ay nasa kalagayan, nakita ba siya sa Biblia? Yes or no? Nakita o hindi nakikita? Yes, nakikita si Kristo. Pero wag mong tangkain na sabihin na porke espiritu hindi nakikita. Si Gabriel nakita ni Maria yung mga espiritu na mga anghel. Sabi sa Hebreo 1:14, mga espiritu, ba't nakita yung anghel? Next question. Next question. Tanong, nang si Kristo ay ipinanganak ni Maria, sabi mo, Diyos na ba yon na nagkatawan tao? Yes. Yes, Diyos na yun na nagkatawang tao na ipinanganak. Bakit? Inihula na yung Diyos na yung sanggol na ipapanganak, Isaias 9:6, Diyos yun. Kung hindi mo tatanggapin yun, punitin na lang natin yung Isaias 9:6 sa Biblia. Ipangpulot na lang natin ng tae ng aso. Next question. Sa madaling salita, may Diyos kang tinuli nung panahong sanggol si Kristo. Tama? Yes or no? Yes, oo. Meron akong Diyos na tinuli nung panahong sanggol si Kristo kasi nagkatawang tao siya . Ang problema sa inyo, hindi nyo nga tinuli yung Diyos nyo, peking Diyos naman. Next question. Sa makatuwid, yung Diyos namin hindi supot sa iyo, yung Diyos mo supot. Tanggap mo Yung yun? Diyos ninyo, yung Diyos ninyo supot. Yun ang problema. Ayaw ko ng Diyos na supot. Ang Diyos ng INC supot . Next question. Okay, next question. Sinabi mo kanina doon kay Tomas na Diyos ko, Panginoon. Tama? Tanggap mo na sinabi ni Tomas si Kristo yung Panginoon at Diyos pa. Tama? Yes, sabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Wala na siyang ibang pinagsabihan dyan kundi si Kristo lamang. Sa panahon ba yun, si Tomas ay nangangaral? Pinangangaralan ba niya si Kristo? Nangangaral Hindi. ba siya? Kahit hindi nangangaral si Tomas, totoo yung sinasabi niya. Bakit? Kasi sa Juan 17:1 hanggang 3, hindi din nangangaral si Kristo doon, nananalangin siya. Pero totoo yung sinasabi niya. Hindi porke hindi nangangaral, hindi na totoo yung sinasabi niya. Next question. Saan mababasa na nang makita ni Tomas si Jesus na ipinangaral nila na ang Kristo ay tunay na Diyos dahil sa pananampalataya ni Tomas. Saan mababasa na siya ay sinamba bilang tunay na Diyos? Bigyan mo nga kami ng senaryo na sinamba siya ni Tomas at dinakila bilang tunay na Diyos. Dahil sabi mo kasi tunay na Diyos. Diyan mismo. Anong talata? Diyan mismo sa 1:20-28 hanggang 29, di ba? Dinakila mismo siya ni Tomas dyan. Panginoon ko at Diyos ko. Yung salitang Panginoon ko at Diyos ko, pagdadakila na mismo yun . Pagsamba na mismo yun di ba? Kaya nga sabi na Pablo, sambahin siya. Bakit? Saan nila natutunan yun? Kina Tomas din. Kasi si Pablo, nahuli siyang Next apostol. question. Saan nila natutunan yun? Sa mga apostol din gaya ni Tomas. Next question. Hindi po nasagot. Next question. Ang Ay, wag kang- sinasabi natin, Sige. bro, malinaw. Tanggap mo ang tinutukoy na Diyos.
Ngayon, Oh. saan mababasa? Mula nung mag-usap sila, magsama-sama sila, ay sinamba na ng mga alagad, ayon kay Tomas, siya ay tunay na Diyos. Magbigay ka sa amin ng talata na sinamba na si Sagot. Kristo. Saan? Anong talata? Sagot. Sinasamba na talaga nila si Tomas ay si Kristo bago yan. Kahit pa nung bago siya mabuhay muli. Patuloy yung pagsamba nila eh. Di ba? Kasi yung pagsamba nila kay Kristo bilang Diyos, utos ng Ama yon. Ano Next pong question. talata? Ano nga pong talata? Syempre Filipos 2. Sabi ni Pablo, siya ay sasambahin, di ba, utos ng Ama. Kabilang yung mga apostol dyan. O bakit nila sinasamba si Kristo? Kasi naniniwala sila si Kristo ay Diyos. Kaya si Tomas, sinamba niya talaga si Kristo. Kasi Diyos eh. Ay Diyos, sasambahin yan, warrior. Diyan sa Pilipos, anong nakalagay diyan? Sasambahin tunay na Diyos? Ay O syempre, sasambahin bilang Panginoon? Alangan naman sasambahin Time's up. nilang peking Time's Diyos. up. Ayun. Thank you. Thank you. INC na sila pag Okay. ganun. First stand, warrior. Ready na? Ready na? Okay. Magandang Ready na? umaga na po. Time starts. Or... Apo, magandang umaga po sa host at sa ating kaibigan. Sa mga nakikinig, uulitin ko, hindi ako ministro, hindi ako manggagawa. Isa lang akong kapatid na nakikipagdiksyon regarding sa pananampalataya ko. Kapag ka narinig ako na sinasabi nila si Kristo ay tunay na Diyos, tutol ako. Kasi hindi maaaring sabihin ng sino man na siya ay magiging Diyos, bagamat mayroon ng pangalang Diyos. Yung pagiging tunay na Diyos, likas yun sa tunay na Diyos, hindi yun sa anak. Tatawagin pa bang anak? Yung kanyang anak, kaya nga buktong na anak, kaisa-isa eh. Pag sinabing kaisa, anak lang yun. Malinaw naman. Sa pagka-Diyos, isang Diyos lang yun. Malinaw. Itinuro ng mga apostol na ang kanilang ama ay iisa. Itinuro ng mga apostol, gaya na sabi nga sa ganang ating, may isang Panginoon. Malinaw, may isa. Pag ganun sila bumilang ng kanilang pagkakilala sa banal na Diyos at sa banal na Panginoon. Huwag naman nating ituring na si Kristo ay tunay na Diyos. Bakit? Binanggit na nga ng Kristo. Siya'y taong nagsasaysay ng katotohanan. 1:8:40, hindi kasinungalingan. Bakit? Narinig niya sa Diyos. Pagka sinabi mong nagsisinungaling siya at sinabi mong hindi siya tao, mali. Lalabas yung pinakinggan niya sa Diyos na narinig niya sa 1:8:40 na sinabi niya kasaysay totohanan, tama yun tao siya hindi siya tunay na Diyos. Kaya nga pilit na pinagsisikapan ng mga tao na siya'y patayin. Kung totoong tunay na Diyos siya, hindi gagawin ng mga tao yun. Kaya nga sabi niya, hindi ito ginawa ni Abraham na ganun gawin sa kanya. Tuloy natin. Ang pagiging tunay na Diyos para sa inyo, para sa lahat, una, wala siyang pasimula at walang hanggan. Ano ibig sabihin ng Diyos na walang pasimula, walang hanggan at kamatayan? Basahin natin ang awit 92. Sabi ron, bago nalabas ang bundok o bago manilikha ang lupa at sa libutan, walang pasimula, walang hanggan. Ikaw ang Diyos. Malinaw. Pag sinabing ikaw, hindi kasama ang Trinity. Hindi kasama si Kristo. Dapat sabi sa awit ni David, walang pasimula hanggang sa walang hanggan kayo. Ayun sinabi rito ikaw, o di patay na. Hindi saklaw yung Trinity na anak at yung Kristo. Sabi rito walang pasimula, walang hanggan, ang ikaw ang Diyos. Sasabihin na naman niya, siyempre nakalakip doon. Nakalakip. Nakapasok yung dalawa. Ba't binanggit ikaw lang? O di sablay na talaga yung Trinity. Kung gayon, si Kristo, hindi isang Diyos. Bakit? Kaya nga may pag-amin. May pag-amin niya, ang sabi niya, sa 1:8:42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong iniibig, sabi niya, kung ang Diyos ang inyong ama, sabi niya sa Pariseo, ay inyong ibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Pansinin niyo, sabi ni Kristo, kung ang mga taong gustong pumatay sa Kanya, kung ang Diyos ang kanilang ama, dapat ibigin siya. Yun ang sabi niya. Yung palang pagtuturo niya, iibigin natin si Kristo pagka alam natin ang ama, ang kanyang, ang tunay na Diyos. Dapat ibigin natin siya. Pero ano ginawa ng tao sa Kanya? Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Yun pa sabi niya. Pag sinabing nagmula, nanggaling, si Kristo may pinagmulan. Sabi dun sa awit ang Diyos walang hanggan, walang pasimula. Mismo nag-umamin si Kristo.
May Diyos bang nagmula ng galing sa tunay na Diyos? Walang ganun. Kasi ang tunay na Diyos, wala pong pinagmumulan, wala siyang sinusundan. Samantalang si Kristo umamin, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Paano mo magiging Diyos yun? Diba? Ang laki ng comparison. Ano pa katunayan para sa akin, ayon sa Biblia, na siya'y hindi nga tunay na Diyos? Isaiah 40:28, hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi nalalanta o napapagod man. Ito na, magkakaagurmento sila dyan. Bakit sinabi natin ng talatang ito? Si Isaias, propeta yan eh. Alam ni Isaias na ang tunay na Diyos, hindi man lang yan mapapagod at nalalanta. Samantalang si Kristo, kung babasahin natin sa Juan 4:6, alam ni Nomi na yan. Sabi dito, naroon at sa balon ni Jacob, si Jesus nga ay nang napapagod. Napakalinaw. Letra por letra, napapagod yung Kristong Diyos nila. Sa Biblia, nilinaw, napagod. Sabi sa Isaias, ang Diyos hindi nalalanta o napapagod man. Hindi sila magkaparehas. Ang layo. Dagdagan pa natin. 1 Timoteo 1:17. Ngayon sa haring walang hanggan. Ngayon walang kamatayan. Sa isa. Di nakikita sa iisang Diyos. Ano katangian ng Diyos? Di nakikita, espiritu, walang hanggang, walang kamatayan, sa iisang Diyos malinaw. Samantalang si Kristo namatay. Hindi niya ko kontrahin yun. 1:19-30-33. Ang sabi doon, nalagot ang kanyang hininga, ngunit nang magsiparoon kay Jesus, makitang siya'y patay na. May tanggap nyo ba na ang Diyos nyo'y namamatay? Di peke. Pag tinanggap mo na ang Diyos mo, sabagay, tinanggap naman niya kanina, ang Diyos niya tinuli. Ito, malinaw, yung Diyos walang hanggang kamatayan, hindi namamatay. Samantalang yung Diyos niya na si Kristo namatay. Isa pang katangian ng tunay na Diyos para makilala ni Nomina. Isaiah 44:8. Kayo'y huwag mga takot o magsapalibot man, hindi ko bagay pinahayag ng una at pinakilala, kayo'y aking mga saksi. May Diyos baga liban. Ako'y walang nakikita. Seconds? Iba. Seconds? Kaya samantalang si Kristo ay may kinikilalang Diyos. Malinaw. Yung Diyos, wala siyang ibang kinikilala. Si Kristo, gagawin mo yung tunay na Diyos, may kinikilala. Kaya nga sabi, 15 seconds. Okay, mamaya ka na tumawag, time. Gadis. Time. Naririnig ka, bro. Time. Kaya nga, Ready na ba sa si question Gadis and answer? Uncle Lamina, ready na magtanong? Okay, ready na. Alright. Warrior, nabanggit mo kanina na si Kristo ay nagsasaysay ng katotohanan ng kanyang narinig sa Ama. Tama? Ang tanong ko, ano yung narinig niya na sinabi ng Ama dito sa tatabihan ko lang talatang... Teka lang bro, tatabihan ko lang si girlfriend Yeah, na post mamaya time. na kasi kalaban kita. Pause ko yung time. Post time. Repeat natin, repeat. Repeat na lang kasi Okay. kulit eh. Di ka naman sumagot eh. Sige, repeat. Sabi ni Tumatawag kasi, Kristo, pasensya na. Go. sabi ni Kristo sa Juan 8:40, ay nagsasaysay siya ng katotohanan ng kanyang narinig sa Diyos. Yes. Ngayon, dito sa talatang pinapakita ko, pwede mo bang basahin yung nasa verse 8 na narinig niya sa Diyos? Hindi ko makita bro eh. Ikaw na lang, hindi ko kaso makita. Sorry. Okay. Hindi ko kaso So sabi dito sa talata, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Tanong ko sa iyo, categorical, narinig ba ito ni Kristo o bingi si Kristo? Hindi ko paniniwalaan. Una sa lahat, hindi ko yan nilatag. Objection, Doon ako sa moderator. akin nilatag. Hindi ko yan nilatag bro. Objection. Hindi niya sinasagot yung tanong moderator. Ang tanong Okay. tanong ko kasi,
batay dun sa sinabi niya na Juan 8:40 na may narinig si Kristo sa Ama. Ngayon, nagsasalita dito yung Ama, sabi niya kay Kristo, ang iyong trono o Diyos. Ang tanong ko lang naman kay Warrior categorical narinig ba ito ni Kristo o bingi si Kristo? Okay. Nagets mo naman, nagets mo naman sige, ang sagot ko dyan, sige, sagutin Ako muna, natin, baka moderators time. Ang sagot ko dyan, hindi naman niya Moderators kausap. time, bro. Bro, Ang sagot ko dyan, bro, sa Moderator talatang muna, yan, wait lang. malina. Moderator muna, bro. Moderators time nga gets mo naman yung tanong, di ba, bro? Gets mo rin naman yung rules na kapag sinabing Ay, bakit tumakas? Okay, Warrior. Siya na, inano ang kulit ni Gatis, ginamit yung account ko. Sige, ito na yung account ko. Sige. Mag-plus ako ng sige. mag-plus ako ng wait lang mag-plus ako 30 seconds, bro. Baka As sige, penalty. tumatakbo ko Ang kulit kasi ni Gatis, ginamit Wait yung lang. ano ko Sige Bro, na, okay na. makinig ka. Magpa-plus ako ng plus 30 seconds kay Uncle Nomina as penalty mo. Okay lang ba 'yon? Anong penalty? Mayroon ba tayong pinag-usapang penalty, bro? Hindi, bro, kasi nakakabastos naman 'yun, 'di ba? Bigla kang nawawala. Kasi nga ginamit Hindi, 30 niya, seconds. bumalik na nga ako, bumalik na Yeah ako. nga. 30 Ayaw seconds mo na, lang. Warrior, pag nagtatanong As, na, as, okay lang yan. as compensation lang. Hindi lang. naman to debating ano lang naman to. Ay, hindi ba to pananaw. official? Ay, official kasi para sa akin to O, sige, tanong na ako. Sa ha. akin, Oo, kasi masasakop Sige na, yung hayaan na nga kausap. natin. Sige, Hayaan na nga tanong natin. mo. Sige, categorical question, Categorical question, Warrior. Sabi mo kanina, batay sa Juan 8:40, may narinig si Kristo na katotohanan sa Ama. Ngayon, sabi ng Ama dito, nagsasalita yung Ama, sabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Tanong ko sa iyo, narinig ba ito ni Kristo o nabingi si Kristo? But ang sagot ko diyan, bro, ganito. Dahil corrupted naman 'yan, sasagutin Ay. kita ng corruptive na pahayag din. Makinig ka, ito sagot Wait lang, ko. bro, wait lang. Oo. Moderator, Wait lang. objection kasi ano na tayo? categorical. Bro, kilala, magkakakilala na tayo dito. Meron tayong rules na alam na natin. O object ako, bro, kasi Diba? hindi ko nga yan ipinahayag. Pwede Lilipat ka nga na ba siya magpas sa talata? Hindi yan Pwede ang ka nga pinahayag magpas ko eh. Pwede ka nga mag-pass. Hindi ako magpapas. Magpas ka na lang, bro, kasi sabi mo kasi Hindi, ganito. Hindi Magpas nga yan ka ang kapag pinahayag ayaw mo ko. na- Ang pinahayag Magpas ko. ka. O, ito Lagyan natin sagot ng ko. context. Ito sagot ko. Lagyan natin ng context yung pass. Mag-pass ka kapag ayaw mo sagutin. Yung Sinasagot ko, hindi ako Yung categorical. Yung Out of the topic, No, kunyari, hindi yan ang binanggit ko na sinabi ng Diyos sa kanya. Kasi ang sinasabi niya, yan daw yung sinabi ng Diyos. Hindi yan ang brother. sinabi ko. Wait lang kasi Hindi yan. Hindi, nabanggit mo kasi, ito moderator Moderator, nabanggit niya kasi Counter na merong narinig si Kristo na katotohanan sa Ama. Ngayon dito kasi sa talatang ito, kausap ng Ama si Kristo. Kaya ang tanong ko sa kanya, ito ba narinig ni Kristo ito? O nabingi si Kristo? Yun lang Pasok. naman Ang sagot ko Pasok dyan, sa hindi lahat. naman ng Diyos ang nagsasalita dyan kasi corruptive dyan eh. Wait lang ha. Kasi nakapos ibang pa yung topic time, kasi ha? yan, bro. Wait lang, Ibang wait lang. topic kasi yan. Kung dyan tayo Wait lang. Wala, tatopic. hindi ako pinapakinggan ni Hindi ako pinapakinggan ni... Wala. Yun nga sagot ko, bro. Brother, Hindi nga brother. ang nagsasalita. Kaya ang sagot ko dyan, hindi nagsasalita. Hindi kakausap ang anak niya, hindi ang Diyos nagsasalita dyan. Corruptive dyan. Ganto Yung nga, sagot bro. ko. Ganto nga, bro. Kapag wala sa categorical question yung sagot mo, pwede mo siyang i-pass, Hindi ibig sabihin nun, hindi mo alam yung sagot. Pwede mo siyang i-pass. Dalin mo siya sa rebuttal. Sa rebuttal mo siya, hindi ko sinagot yung ganon kasi O nga sige ganito, na, ganito. ipapas Ganun ko ang yan gawin kasi mo. wala sa topic yan. O sige na. Para may next mabilis lang. question. Ipapas ko yan, wala sa topic yan. Okay, next Next question. question. Nalagay ako ng ibang Para matuloy lang kasi hindi ibang topic yan eh. Oo. O, sabi mo kanina, ang Diyos ay mula sa walang hanggan. Babasahin Yes. ko tong talata ha. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sino to? Yan yung tinutukoy ni Isayas. Walang Isaias Diyos, walang hanggang Diyos. Yung binanggit ko, Isaias 40:28. Hindi nalalanta o hindi napapagod man. Kaya hindi Okay, ako next mali. question.
Next question. So yung tinutukoy dito sa Micah 5:2, yung walang hanggang Diyos ito, tama? Wala namang iba, bro. Tama. Wala namang iba Okay. Pag sinabi mong walang hanggang Diyos, ang Diyos yun. Hindi yun si Kristo. Okay. Sino ang lumabas sa Bethlehem na magpupuno sa Israel? Ang ama o ang anak? Kung ang tinutukoy mong lumabas papunta sa Israel, hindi naman siyempre ang anak yan, siyempre. Ang anak yan. So yung itong palang sinasabi dito na lalabas sa Bethlehem na magpupuno sa Israel na buhat sa walang hanggan, yung anak pala to. Siyempre, kasi ang nakalagay nga buhat sa walang hanggan. Pag sinabing Okay. buhat, mula siya sa walang hanggan, sa Diyos yun. Pero Okay. yung anak yun, talaga yun, yung anak yun. Next Okay, question. very good. Okay, next question ko. Maglalagay tayo ng talata. Sabi mo, ang Diyos ay walang pinanggalingan, tama? Oo, Okay, walang sabi dito. hanggan Okay, ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna sa ang apoy na nangangalit. Sabi dito, ang Diyos natin ay darating. Saan siya manggagaling? Ang Diyos natin dumarating ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. Hindi, ang tanong ko sa iyo, bro, saan siya manggagaling? Kasi sabi dito, ang Diyos natin ay darating. Saan manggagaling ang Diyos? Saan manggagaling? Ano bang talata yan? Wala kasi sa topic yung talata, hindi naman yan ang Awit, binigay ko. 53 to 5. Hindi ka sabi mo kasi, bro, ang Diyos kasi walang pinagmulan. O, ngayon ang Yes, sabi wala. dito, bro, Yun ang ang sabi Diyos ni Isaias natin, ito, sabi dito, ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matatahimik. Saan magmumula yung Diyos dito? Ayon dyan sa talatang yan, ayon saan siya sa magmumula? talatang yan, sabi ni David dyan, ang Diyos ay darating. Malinaw sa Oo. kanya, hinihintay niya. O, saan manggagaling? Saan magmumula yung Diyos na hinihintay niya? Siyempre, pag sinabing darating, siyempre sa langit. Okay, so ang Diyos mo pala magmumula sa langit. Wala namang Diyos sa lupa na tunay na Diyos sa lupa siyempre. Okay, so ibig sabihin pala, ang Diyos mo may pinanggalingan. Kasi, makinig ka, sagot ko Kaya niya sinabi yan, si David nasa lupa, hindi mo ba alam yun? Wala Oo, kasi siya sige. sa langit, kaya nga darating. Okay. Common sense naman, bro. Okay. Common sense. Galingan mo Okay, naman. next question. Okay. So ano ba ang sagot mo? Ang Diyos mo may pinagmumulan o walang pinagmumulan? Malinaw, sabi nga 1:8:42, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, si Kristo to. At Okay. sinabi ni Kristong ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, meron siyang pinanggalingan. Sino yun? Yung walang hanggan, yung Ama. Malinaw yun. Malinaw Okay. yun. So sino itong nandito sa talatang 3 ng awit 50 na ang Diyos natin na merong panggagalingan? Ang Ama ito o yung anak? Anong awit yan? Hindi kasi yan ang inano ko Sige, pagbigyan kita. Anong awit yan? O, awit 53 hanggang 5. Sino to? Ang Ama o yung anak? Yung ang Diyos natin ay darating. Ang Diyos natin ay darating. Oo, Sinabi sino ko to? na nga sa iyo Yung Ama Ang niya. Ama. Siyempre, yung Ama niya. Ang Ama. Okay, Samantalang therefore, yung nasa Ama lupa. pala, okay, yung Ama may panggagalingan. Yung Ama may panggagalingan. Okay. Natural, okay. doon sa kanyang walang hanggang kinatatayuan. Sa langit. Okay. Sa langit. Thank you. O sabi mo kanina, ang Diyos ay espiritu, hindi nakikita. Tama? Hindi ako may sabi noon. Si Kristo may sabi noon. Ang Diyos Okay. ay espiritu. Hindi ako may sabi noon. Okay. Kapag espiritu para sa iyo, hindi nakikita. Siya may sabi noon O, Wala, so, sabi para ng sa'yo- Biblia, wala pang nakakita sa Diyos maliban sa anak. Oh, kung bakit siya nakita ng anak? Pinakilala niya. Ipinakilala niya, ganito kasi yung bro. 15 seconds. Ipinakilala niya yung Ama, kaya nalaman natin na may Diyos na iisang tunay na Diyos. Yun ang Okay. ibig kong sabihin dyan sa bagay na yan. Pag Diyos Last ba question. pag Diyos ba kailangan espiritu? Pag Diyos ba, kailangan ay espiritu. Oo. Kung ang tinutukoy mo ang Ama, yes, kailangan mong tanggapin Okay. siya, espiritu. Sapagkat Okay. wala Okay. pang Time's nakakita up. sa kanya. Okay, Time's thank up, you very time's up. much. Saan Thank na you, tayo? Wanda. Rebuttal na tayo, Uncle, O gusto niyo pa mag-second stand? Sige, rebuttal na. Rebuttal na. Okay, Okay, 7 minutes. Simulan mo na, Uncle. Alright. Oh. Alam ninyo, natutuwa ako at natatawa dito kay punto debate, no? Wala pa rin siya maipakita na talata na nagsasabi
na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Yung mga talatang sinasabi niya na si Kristo ay tao, may pinakilalang Diyos, etc. Mali yung unawa niya dyan eh. Bakit? Kasi kanina pa natin nabakuran yan na si Kristo ay nagkatawang tao, naging tunay na tao, pero nananatili siya bilang isang tunay na Diyos. 'Di ba? Colosas 2:9. Bakit? Minarapat ng Ama na ang kanyang buong kalikasan ay manatili sa anak. Colosas 1:19. Ngayon, pumunta siya dun sa unang Korinto 8:6. Kailangan, kung ang argumento niya, ang Ama lamang ang Diyos, kaya hindi pwedeng Diyos si Kristo, kaya hindi din magiging Panginoon ng Ama. Kasi nakalagay din doon, ang anak lamang ang Panginoon. 'Di ba? So dapat sundan lang 'yun, 'di ba? Walang tatakas doon, walang tatakbo doon sa talatang 'yun. Same din, no, ang argument na gagamitin, 'di ba? Para walang bias, no, 'di ba? Para consistent. Ngayon, ang Diyos daw walang hanggan. Si Kristo walang hanggan 'di ba? Nabasa natin kanina sa Micah chapter 5 verse 2, 'di ba? Na si Kristo buhat siya sa walang hanggan. No, ibig sabihin, wala siyang hanggan Sino pa bang magbubuhat sa walang hanggan? Syempre, yung walang hanggan din, walang katapusan. Si Kristo, meron bang katapusan? Wala. Sabi sa Hebreo 13:8, si Kristo ang kahapon, ngayon at kailanman. Ang problema ni Warrior, umamin siya na hindi pala consistent yung kanyang mga argumento Bakit? Pati yung Ama pala may pinanggalingan Yung Ama pala may pinagmulan. Naku naman, Warrior Saka, tignan nyo, hirap na hirap siya nung tinanong ko siya. Kasi sabi kasi ni Kristo, ako'y nagsasaysay ng katotohanan ng aking narinig sa Ama. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano ba yung katotohanan narinig? Di ba sabi ni Kristo sa Ama, ang salita mo'y katotohanan. Di ba? Sabi sa Juan, ang patutuo ng Diyos ay dakila kaysa patutuo ng tao. Sabi ni Kristo, hindi ako ang magpapatotoo sa aking sarili. Ano yung katotohanan na sinabi ng Ama sa kanya na kanya narinig? Syempre, sa Hebreo 1:8, nagsasalita yung Ama dun Anong sabi ng Ama sa kanya? Ang iyong trono, O Diyos. Naku po, napakalinaw ng sinabi ng Ama. Tapos corrupted daw yung Biblia. Naku, hindi daw ang Ama ang nagsasalita dyan. Kung hindi ang Ama, sino? Si Manalo? Napakalinaw mga kaibigan No, Diyos talaga si Kristo. No, napakalinaw ng pagka-Diyos ni Kristo sa mga talata ng Biblia. Wala siyang napatunayan ni isa. Tayo nabasa mismo, letra por letra. Kahit siya'y tunay, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Tagalog yan. English naman, Christ was truly God. Napakalinaw, di ba? Si Kristo, umaamin ba na Diyos siya? Di ba? Akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel. Pahayag 22:16. No? Sino 'yon? Ang nagsugo ng anghel? Panginoong Diyos. Sabi sa pahayag 22:6, sa 16 pala yung pag-amin ni Kristo, I should say, no? Correction doon. Napakalinaw Lahat ng talatang nilatag ko, hindi niya natutulan. Bakit mo nga naman tututulan yung pagka-Diyos ni Kristo? Ang aral niyo si Kristo Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya ang INC naniniwala, sumasampalataya at sumasamba sa Kristong Diyos-Diyosan. Bakit? Sabi sa Biblia, at pinalitan nila ang karangalan ng Diyos sa mga bagay na nasisira. Para sa kanila kasi, si Kristo Diyos-Diyosan. Sabi sa Biblia, ang mga hindi tunay na Diyos ay mga lilipol sa ilalim ng langit. Hindi masisira yon. Saka si Kristo sa kanila, tao. Ang tao masisira sabi dito sa Biblia, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. At nagsisamba sila sa mga bagay na likha at nasisira. Sinamba nila ang nilikha kaysa sa lumikha. Si Kristo sa kanila nilikha sinasamba nila yon. Diyos-Diyosan din yon sa kanila. Sinamba nila yon. Imbes na Diyos na Kristo ang sambahin nila. Naku, ang kaypait ng aral ng INC. Tapos aamin ka, ang Diyos mo may pinagmulan. Di ba? Napakadali mo namang mapaamin, Warrior. Napakadali ng mga tanong Di ba? Umamin ka na. Nas kanina, recorded si Kristo sa'yo, Diyos-Diyosan. Tapos ngayon, kanda hirap-hirap ka, nagpas ka tuloy. Sa bagay, wala namang masama sa pagpas kasi it's a sign of humility
Sabi sa Biblia, maging gaya natin si Kristo, no? Na magkaroon din ng kapakumbabaan kahit na siya'y likas at tunay na Diyos, warrior. Hindi niya ipinagmarapat manangnan sa kanya ang pagkapantay niya sa Diyos. Pero hinayaan ba ng Ama yun? Hindi. Sabi ng Ama, sabi ng Apostol sa Colosas 1:19, no? At minarapat ng Ama na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kung minarapat ng Ama na yung kanyang buong kalikasan ay manatili sa anak, nung gustuhin ng anak maging tao, anong resulta nun? Ay, sapagkat likas sa kanya ang pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Diba? Walang kontra dyan. Ang Ama nga tinawag na tao No? Gusto mo, magbasa ako ng talata na ang Ama ay tinawag na tao? Napakalinaw di ba? Basahin nga natin yung talata. Dito sa Exodus 15 verse 3. The Lord, no? Yahweh is a man of war. The Lord is His name. Linaw yan, no? Pati pala yung Diyos na kinikilala mo sa Old Testament, warrior Man of war pala Ba't hindi God of war? Pakalinaw di ba? So hindi ibig sabihin, pag tinawag na Diyos, hindi na pwedeng tao. Pag tinawag na tao, hindi na pwedeng Diyos. Bakit ang Ama mo tinawag din na Ama? Nako, hirap-hirap mong lusutan to mamaya. Dapat maghanap ka ng palusot dito mamaya, ha? Warrior, ha? Ano ba ang kasasadlakan ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos? 1:8:44, ang diablo ang inyong ama. Yung makakausap ni Kristo dito, mga hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos Alright, time's up. Thank you. Okay. Brother Warrior, ready na magtanong? Yes, salamat. Thank you. Palakayin nga Alright, ako, time idol. starts now. Pasuyo nga, palakayin nga ako. Ayun, thank you. Unang tanong. Sa talatang ito, malinaw. May binabanggit na tunay na Diyos, tama? Oo. Sino nagsasalita rito? Ang Ang anak o ang nagsasalita, Diyos? ang nagsasalita dyan ay si Juan. Ninanarrate niya yung sinasabi ni Kristo na siya at ang Ama ay tunay at iisang Diyos. Kasama yung Espiritu Santo doon, automatic. Next question. Ang tanong natin dito, ilan, ayon sa sulat ni Juan, na sinabi niya kay Kristo, sabi mo, ilan at sino ang pinakinalang niyang tunay na Diyos? Ilan at sino? Ilan, iisa. Sino? Ang Trinity. Sino yung Trinity? Ama, si Kristo, at yung Espiritu Santo. Hindi mo naman pwedeng ihiwalay yung Espiritu Roma 8:9, ang Espiritu Santo ang Espiritu ng Ama at Anak. Hindi mo pwedeng ihiwalay yon. Next question. Bakit sa talatang ito, hindi natin nabanggit yung Espiritu Santo? Absent ba? Sa palagay mo ba, tama, absent o hindi absent? Hindi absent. Bakit? Kahit hindi nabanggitin yung Espiritu Santo, automatic na kasama nila. Roma 8:9 nga Ano bang mangyayari sa tao pag wala sa kanya ang Espiritu Santo? Patay siya sa kasalanan. Okay. Kung separate mo yung Espiritu Santo, di patay yung Diyos mo sa kasalanan. Next question. Malinaw, pakiulit, ilan ang ipinakilala ng anak ilan ang pinakilala ng anak ayon sa 1:17? Ilan? Isa? Iisa nga. Yun yung Ama, Anak, Espiritu Santo na iisa at tunay na Diyos na kailangan mong makilala, warrior, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, warrior. Malinaw, Next question. yung Kristo rito hindi tunay na Diyos, tama? Ay mali, malinaw na yung Kristo dyan, tunay na Diyos. Kasi kasama siya sa makikilala bilang isa at tunay na Diyos. Sabi niya at makilala bilang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na yung isinugo sa tamang salin. Corrupted kasi yung salin mo Next question. Okay. Pag sinabi bang ikaw, repairing yan sa Trinity? Yes or no? Yes, kapag Trinity ang tinutukoy. Pwede naman specific yung Ama, pwede din yung Anak, pwede yung Espiritu Santo. Next question. Di lalabas sa talatang yan sa sulat ni Juan. Yung Diyos sinugo rin ng anak. Kasi nakalagay dito sinugo makatuwid bagay. Sinusugo rin siya. Yung tunay na Diyos, sinusugo rin. Ayon sa sulat, din. tama? Pwede din. Pwede akong magbasa ng talata sa Isayas na yung Ama isinugo ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay. Lipat tayo. Sige. Salamat. Dito naman sa 1:8:40.
malinaw rito, si Kristo papatayin ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Tama. Oo. At malinaw rin dito na si Kristo nagsasaysay ng katotohanan. Tama. Oo. Sa palagay mo, yung sinabi niyang siya'y taong nagsasaysay ng katotohanan, siya ba'y nagsasalita ng kasinungalingan o nagsasaysay ng katotohanan? Nagsasaysay siya na kasinungalingan yung mga sinasabi ng mga Hudyo. Di ba? Ngayon, ang sinasaysay ni Kristo diyan kaya siya gustong patayin ay dahil sa nagsasaysay siya ng katotohanan na siya ay Diyos. Bakit naman siya papatayin kung tao lang siya, di ba? Papatayin nila siya kasi nagpapakilala siyang Diyos. At anong sabi niya sa mga hindi kumikilala na siya ay Diyos? Kayo'y anak ng Diablo. Next question. Sa madaling salita, yung salitang nagsasaysay ng katotohanan, yun ay kasinungalingan para sa'yo? Hindi, Tama? mali. Mali. Di mo kasi pinakinggan yung sagot ko. Sabi ko, nagsasaysay siya ng kasinungalingan ng mga Hudyo. Ano ang kasinungalingan ng mga Hudyo? Yun yung paniniwala na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Pero nagsasaysay siya ng katotohanan na siya ay tunay na Diyos, kaya nais siyang patayin ng mga Hudyo. Diyan sa talatang yan, ano ang kanyang sinaysay na katotohanan para sa'yo? Tao o tunay na Diyos? Tunay na Diyos yung sinaysay niya na katotohanan. Bakit? Kaya nga siya gustong patayin ng mga Hudyo eh. Di ba? Sapagkat ikaw ay nagpapanggap na Diyos. Sabi nga nila, papatayin ka ba ng mga Hudyo pag sinasaysay mong tao ka? Ano ba naman yan? Oo. Next question. Okay, punta natin yung sinasabi ng mga Hudyo. Totoo ba na sinasabi mo na siya'y nagpapanggap na Diyos? Babasahin ko muna, premise ha. Sumagot sila, hindi ka namin babatuin dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. Tanong, sabi mo kanina, pinagbintangan mo ba ang mga Hudyo na sinabi nilang siya'y nagpapanggap na Diyos o na ikaw ang nagsisi? Sino nagsasabi ng totoo? Itong binasa ko sa 1:33 o ikaw na nagsisinungaling? Ay, ako na hindi nagsisinungaling ay nagsasabi ng totoo. Bakit? Kasi yung mga kauri mo dyan sa 1:10:33, ayaw yung tanggapin na si Kristo ay Diyos, kaya pinararatangan yun na nagpapanggap siyang Diyos. Next question. Okay. Sabi kasi dito, sinasabi mong ikaw, sinong ikaw dito? Ang Diyos o ang anak? Ay, both. Siyempre, Diyos si Kristo eh. Siya din yung anak eh. Ulit Kaya nga yung mga, wait lang. Okay, Kaya sige. nga yung mga katulad ninyong mga Hudyo, hindi nyo matanggap na si Kristo ay nagpapakilalang Diyos. Kaya gusto ninyo siyang patayin. Kaya para sa inyo si Kristo, hindi tunay na Diyos, nagpapanggap. Sabi ng mga Hudyo, no, gayong tao ka lang. Yan yung paratang nyo kay Kristo eh. Hindi tunay na Diyos, madaling tao salit- lang. Okay. Next question. Sa madaling salita, yung sabihin ng mga Hudyo na sinasabi mong ikaw, iyan ay Trinity. Tama? Ay, mali ka naman dyan. Bakit? Specific kasi dyan na si Kristo yung kausap nila. Kaya nga sabi ko kanina, depende sa paggamit, yung ikaw naman dyan, tumutukoy kay Kristo. Anong linaw dyan, yung mga kagaya ninyong Hudyo, Pariseyo, ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya pinararatangan na lang na si Kristo nagpapanggap na Diyos. Yung sinabi ng mga Hudyong sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. Ano ang pagkakaintindi mo dito? Sinabi ba lang siya'y Diyos o tao ka lang? Ay, wala. Bakit? Sinasabi nila na si Kristo ay nagpapanggap na Diyos, linalapastangan yung Diyos, gayong tao lamang siya. Bakit? Hindi nila matanggap na si Kristo ay tunay na Diyos eh. Ngayon yung ginagawa ninyo, di ba? Hindi nyo matanggap na si Kristo ay tunay na Diyos, kaya para sa inyo siya ay hindi tunay na Diyos o Diyos-Diyosan, nagpapanggap at isang tao lang. Next question. Sa Next madaling question. salita, may mababasa ka ba sa tagpong iyan? Sinabi ng Panginoong Time's up. Kristo. Ay, sayang. Time's Ay, up. time na. Saved by the bell. Time's up. Sige. Sayang naman. Alright. Okay, Sayang. time mo na. Time na ng rebuttal mo. Warrior. Ready na? Sige po. Magandang umaga po. Ayan. Mabait na naman to. Kaibigan natin to mga Katoliko kasi hinihikayat natin silang umanib sa iglesia. Balik tayo sa ating rebuttal na to. Una, ang tanong ko sa kanya, dito sa 17, meron siyang twist eh. Bakit? Sinabi niya, sulat daw ni Juan. Tama naman. At sinabi daw ni Kristo. Medyo na-twist tayo. Sige, huwag na natin pasinin yun. Basahin na lang natin. Ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, referring yun sa Diyos, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Dito pa lang talo na siya.
mismo yung kinikilalang Diyos niya na para sa akin, peke. Bakit? Dito pa lang peke na eh. Saan ka nakakita? Tunay na Diyos yung anak, nagpakilala na merong siyang tunay na Diyos. Ang sakit nun. Yung kinikilala mong tunay na Diyos na anak, nagpakilala sa atin bilang mga tao, mayroon siyang kinikilalang tunay na Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Tingnan niyo. Pag sinalin niyo sa ibang salin niya, tingnan niyo ha. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan na makilala ka ng mga tao, kasama tayo do, na ikaw lang ang tunay na Diyos. Mahilig siya sa English. Basa natin sa English. Sa English. Ano sabi? Only true God. Di dyan sako na sila. Mismo ang Diyos na Kristo nila, pinahiya sila na yung anak nagpapakilala na yung Diyos niya ay tunay na Diyos. Sa madaling salita, hindi siya kasama dyan. Kawawa naman yung Espiritu Santo. Hindi rin yung tunay. Mismo yung, saan ka nakakita? Na yung pangalawang Diyos niya, nagpakilala sa talata, hindi din siya tunay. Dapat ang sinabi niya rito, makilala ka namin. Nakalagay makilala ka ng mga tao na ikaw. Ang nakalagay, pag ikaw, referring sa Diyos lang yun. Yung Diyos niya, tunay yun. Pagka sinabi ng tunay na Diyos, hindi siya Diyos. Peke na. Bakit? Bakit naging peke? Kasi mali yung pagkakaintindi nila dyan. Kaya nga sabi nga, ang makilala rin nila ako na ano daw? Na isinugo mo. Si Kristo po kasi, isinugo mo. Ano katunayan? Bigyan natin sila ng dahilan. Si Kristo ang magpapakilala ayon sa kanyang sarili. Baka ito aral to ng Biblia, hindi to aral to. Ano sabi ni Kristo sa bagay na yan? Paano niya ipinakilala na siya isinugo? Ganito kasi, regarding na rin po dun sa mga Pariseo, tuloy natin sa Juan. Ang sabi kasi ni Kristo rito, 1 Gs 30:16, sabi niya rito, paano niya pinakilala sa sarili niya? Bakit ninyo sinasabing nilalapastanganan ko ang Diyos? Yan, mali. Yung ang Diyos ay yung ama niya. Dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos. Naku po, mali na. Ang dami niya sinabi ka na. Recorded yun ha. Nakalimutan niya. Merong pagtutuwid pala ang anak na Diyos niya. Sabi ng anak, bakit ninyo sinasabing nilalapastanganan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos? Pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Maliwanag. Before magkaroon ng Kristo sa mundo, pinili na siya. Kaya nga may aral sa Iglesia ni Kristo, nasa isip na siya ng Diyos, pinanukala niya, itinalaga na siya ng Diyos bago pa nung una. Yan ang dahilan. Ang papakilala niya, kapatid na Romina, anak siya ng Diyos. Malinaw, yung Diyos mo, nagpakilala na naman na siya'y anak. Dapat lahat ng mga doktrina nyo, magbibigay ka ng talata, hindi siya magpapakilalang anak, kundi anak, ang pakilala niya, Diyos anak. Dito, malinaw. Oh. Bakit ninyo nilalapastanganan ng kon Diyos? Dahil sa sinabi kong ako'y anak ng Diyos, malinaw. Sabi ng Panginoong Hesukristo, yung Diyos niya may anak. Sino yun? Siya yun. Kaya nga hindi maintindihan ng mga tao hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung tagpong yan, na parating yung sinasabi na parata, di ba? Blasphemy. Ayan na nga, tapos na boxing. Si Kristo, ang pagpakilala niya, hindi siya tunay na Diyos, kundi anak siya ng Diyos. Kasi yung tunay na Diyos, may anak. Malinaw yun. Alam nyo bakit may anak? Pag si Kristo tunay na Diyos, hahanapan natin may anak siya. Kung lalabas, si Kristo tunay na Diyos at yung Espiritu tunay na Diyos din, hanapan natin ng anak. Kung may anak, di Junior, Kristong Junior. Ano katunayan? Maliwanag sabi ni Kristo, pinili ako ng Ama at sinugo niya ako rito. Ang tanong, may Diyos palang pipiliin pa? Ikaw, Kristo, Diyos na kita, pero pipiliin kita at isusugo kita rito. Parang anong connect? Diyos na pinili, di ba? Ang gulo parang nakakalito, di ba? Ano pa dahilan? Ano pang katunayan na si Kristo talaga ay anak ng Diyos? Ito, isang tagpo, Mateo, sabi ni Satanas, Mateo 4:10, hindi ako nagkakamali. Ano pagpapakilala ni Satanas sa kanya?
Ito ano katunayan na tama si Kristo siya anak ng Diyos? Sabi ni Satanas, sinabi niya kay Jesus, conditional nomina, makinig sinabi sa kanya kay Jesus, sabi ni Satanas, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Tignan mo, si Satanas, alam niya, yung Diyos may anak. Hindi sinabi ni Satanas dito na yung kausap niya, tunay na Diyos. Bakit? At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga, tingnan mo, kinaklarify niya Alam ni Satanas na yung anak ng Diyos ang kausap niya. Bakit? Tinanong niya kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalong ka sapagkat sinasabi, di ba ang kausap niya anak, malinaw. Ang pagpapakilala ni Kristo, anak siya. At ang kinikilala, ang kausap ni Satanas sa pagkakataong yan, anak yun. Hindi Diyos anak. Kaya mali na sabihin nyo kay Kristo, bagamat si Kristo ay nasa langit, nasa kanan ng Diyos, na sinasabi nyo siya'y tunay na Diyos. Kaya nga sinabi natin peke sa Iglesia Katolika siya. Bakit? Ipinakilala na ng Panginoong Jesucristo, siya'y tao. Taong nagsasaysay ng katotohanan. Mali yung sinabi niya kanina. Taong nagsasaysay ng kasinungalingan. Huwag naman ganun, bro. Bawal yun. Ang magdagdag o magbawas ay parurusahan ng Diyos. Binanggit mo kanina, nagsasaysay siya ng kasinungalingan. Time's up. Di ba? Thank you. Time's up. Alright. Uncle naman ready? Ready na. Warrior. Alright, time starts now. Warrior. Ang isa ba sa pamantayan, ito, ang tanong ko sa iyo sorry. Nung bang nanganak si Maria, naging Diyos ba si Maria? Nung manganak si Maria, naging Oo. Diyos ba si Maria? Ay, ang sagot ko, Lucas 2:7. Lucas basahin natin. 2:7. Sige. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, si Kristo yan. At ito'y Okay. binalot niya ng mga lampin at hiniga sa isang pasabasan sa Next wala question. ng lugar. Yan ang Next sagot ko, hindi siya question. Diyos. Hindi siya Diyos. Next question. Bakit hindi mo Diyos si Maria gayong may anak siya? Kasi isa siyang uring babae na nanganganak, may ipinanganak, at nanay siya. Okay. Wala pa akong nabasang Diyos na babae na nanganganak. Yun ang sagot. Ang Diyos mo ba may anak o walang anak? Kung ang tinutukoy mo ang tunay na Diyos, sabi ni Kristo, meron siya yung anak kasi sabi niya, anak siya ng Diyos Si Kristo yun. Okay, ang tunay na Diyos mo may anak. Si Maria ba may anak o walang anak? Si Maria, sa akin, hindi siya tunay na Diyos. Hindi ko ang yan tanong ko, sinasabi. brother, moderator. Ang tanong ko, moderator, si Maria ba may anak o walang anak? Meron, bukod lang. Meron nga, may anak siya, pero hindi yun Diyos. Sabi ng Okay. anghel, ang pinagdadalang tao niya, maliwanag ka, ito nga, binalot at nalampin, tao yun, kaya nga binalot hiniga pa. Di ba? Okay, next question ko na sa'yo. Yun bang Diablo sa 1:8:44, may anak ba yon o walang anak? Sinong diablo tinutukoy mo? Si Satanas ba? Sabi ni Kristo, ang Diablo ang iyong ama at kayo kanyang mga anak. May anak ba? May anak ba si yung Diablo o walang anak? Meron. Okay. Gusto mo malaman? Ikaw yun. Kasama ng iba pa. Next question ko. Di ba? Nasako ka. Next question ko. Ikaw Yun bang, yun. yun bang Diablo, Diyos ba yon? Ayon sa Biblia. Ang sagot ko, kung yung ama hindi Diyos, pati yung kayong mga anak, hindi rin kayo Diyos kasi diablo kayo. Next question. Galingan Okay. mo naman para hindi So ka masako. ngayon, warrior, yung Diyos mo palang Diablo, meron palang anak yon. Kayo nga yung anak, pero hindi ko kayo kinikilalang Diyos kasi ang kinikilala kong Diyos, yung sinabi niya ni Kristo na anak ng Diyos, yung tunay na Diyos. Kayong mga anak na diablo, hindi kayo tunay kasi nga anak nga lang kayo ng diablo Galingan mo para hindi ka masako. Next question. Si Kristo ba may anak o walang anak? Meron kami yon. Kayo hindi May kayo anak anak ni si Kristo Kristo. kasi diablo, anak kayo sa diablo. Okay, may anak si Kristo. Ang tunay na Diyos ba may anak o walang anak? Ayon kay Satanas, kung ikaw ang anak ng Ang tanong Diyos, ko sa iyo, brother, moderator, ang tanong ko sa iyo, ang tunay na Diyos ba may anak o walang anak? ito nga sagot ko, ayon na rin kay Satanas. Kinilala yan yung anak ng Diyos na si Kristo. Ibig sabihin, therefore, yung Ang anak, tanong ko sa iyo, brother,
Simple Meron lang. daw meron. Oo, ay Nagets ko, meron. meron daw uncle, meron. Okay, next question ko na sa'yo. Dito tayo sa 1:17. Gis. Okay, ang tanong ko sa'yo, yun bang pagka-Diyos ng Ama pagmamay-ari niya? Yung pagka-Diyos ng Ama ay pag-aari niya. Kung ang tinutukoy mong pagka-Diyos ng Diablo na tatay mo, pag-aari kayo ang talaga. tinutukoy ko sa'yo, ulitin ko Tiyakin mo Yun kasi bang- pag-aari kayo ni to, Satanas eh. Bro, Tiyakin yun mo. bang Ipopost ko yung 1:17 time, nga, ipopost diba? ko yung time. Wait lang, ipopost ko Okay, yung ayos time. po ng tanong kasi ang sagot ko, yung Ah. tatay nila, kayo, itinuturing kayong 1:17 anak ng Diyos, ng Ama Umayos nyo. ka, wait lang. Okay. Wait lang, Mario. Sorry, Umayos ka sorry. muna. Ayusin mo kasi. Moderator, Yung oh. tanong, Ayos yung magtatalino pagtatanong ka. Wait, ko. ipopost ko yung time, ipopost ko yung time. Mm. Okay. Bro, ano lang sasagot ka lang doon sa sasagot ka lang doon sa time. Na kapag sinabing Opo, ipopost yung ayusin time, po, wala marami po kasing ama, yung tatay niya, umami Bro, siya, anak din siya kanina. Paayos lang po yung tanong. Bro, Sorry po. moderator ako bro, wait lang wait lang. Nagsasalita pa ako eh. Ganyan nga, kapag sinabing pause on time, tatahimik ang lahat. 'Di ba? So, yun lang no. Iyan ulit natin ang ang oras. Malinaw ba? Hindi naman na kayo bata, no? Okay. Thank you, moderator, no? Okay. Okay, Warrior. Sa 1:17:3, di ba? Sabi mo yung Ama. Yes, okay. Yung bang Ama, pagmamay-ari niya yung pagka-Diyos niya? Oo o hindi? Oo. Yung ama ay pag-aari ba ng Diyos niya? Oh, Oo hindi. o hindi? Yung Ama, pagmamay-ari ba niya yung kanyang pagiging Diyos? Pakiayos ang tanong. Kasi ang masasagot ko sa iyo, Ito. ang Ito, anak, ulitin ko pag-aari yung- ng Diablo Hindi. kasi kayo yun. Hindi. Ito. Ulitin ko yung tanong. Ayusin kasi Warrior. tanong, ayusin kasi. Maayos yung Paayos tanong, ko lang Warrior. tanong. Makinig ka kasi para mauntindihan mo, no? Oo. Yun bang Ama, pagmamay-ari ba niya yung kanyang pagka-Diyos? Yes or no? Okay, object muna ako. Anong ama ba yan? Objection? Kasi yung Okay. tatay mo, Yung Ama tatay nga, mo yung ama Diyos rin. mo, Yung- Diyos. Yung Diyos Diyan mo, na sa ama rin talata yun. mo, Sino bang Diyos 173, yun? ang Pause, kulit- pause, ang kulit pause, nito, pause. oh. Ang Oo. kulit Pakiayos nito. po kasi, pakiayos. Pause. Ano ba Uncle to? naman na siya, nag-objection siya sa akin eh. Oh. So, nag-objection si Warrior. Bro, ano yung objection mo, bro? Ang Para object ma-address ko, natin. dalawa kasi ang para sa aking ama. Yung tatay niyang Diablo at yung ama ko na tunay na Diyos na pinakinalan ng anak ang Panginoong Jesucristo. Sino ba yung tinutukoy niyang anak? Para Sabi- malinaw. Okay. Sabi ko sa kanya, moderator, yung Ama na tinutukoy mo sa John 17:3. Okay. Makalino, So, di yung kasi Diyos Ama daw, bro. nakikinig eh. George, ang tinutukoy daw niya ay yung Diyos Ama daw, bro. So, Okay, gets sige, na ba, bro? malinaw. Thank you, salamat. Oh. Okay. Okay. Kanina ko pa sinasabi ko kasing umiyak, bro. Yung sa 1:17:3 na Ama namin, pagmamay-ari ba niya yung kanyang pagka-Diyos o hindi? Ipinakilala ng anak yung Hindi. kanyang tungkuling pagka-Diyos Hindi yan kasi yung siya'y tunay na katanungan Diyos. ko, moderator. Ang tanong ko, Sinasagot moderator, Okay, kita, bro. objection. Sinasagot Ang Bro, layo. bro, may objection, bro. may objection ako, Bro, may moderator. objection. Ang tanong ko, moderator, yun bang kanyang kinikilalang Diyos Ama sa 1:17:3? Pagmamay-ari ba niya yung kanyang pagka-Diyos? Oo o hindi? Yun yung tanong ko. Ito Okay, sagot. bro, nagets mo? Oo Nagets or ko na. hindi. Unahin ng oo or hindi before explanation. Gets? Ito sagot ko. Hindi lang, ito sagot ko hindi sinabi ni Kristo. Dalawa sagot ko, dalawa. Hindi. Bakit? Hindi niya sinabi ni Kristo na ang pagpapakilay pagmamay-ari ng Diyos. Ang malinaw dito, ipinakilala ng anak yung ama niya tunay at hindi siya. Bakit? Okay, next Yes. question. Yun ang sagot ko dyan. Next question. So, yung pagka-Diyos ng Ama, pagmamay-ari niya, di ba? Yung pagka-Diyos na nga may pagmamay-ari niya, walang hanggan ng pagka-Diyos niya, bro. Hindi mo pwedeng Oo. sabihin sa kanya na may-ari siya yun kasi wala namang gumawa sa kanya eh. Okay, Siya lang talaga yun. So, kanino yung pagka-Diyos ng Ama? Sa kanya yun. Sa kanya. Likas yung katutubo yung bro. May salitang Okay. katutubo kayo. Kung katutubo ko yung anak ng demonyo, katutubo ko yung anak talaga. Sa inyo na Okay. yun. Basta ako, katutubo ang anak ako ng Diyos. Pwede Galingan mo bang naman para hindi ka masako Pwede ni mo bang Wario. ilagay? Sabi mo, pagmamay-ari ng Ama yung pagka-Diyos niya. Pwede mo bang ilagay sa 1:17 Gs? O bro, yung salitang katutubo, walang hanggan yun. Hindi, wait lang, Hindi mo bro. kayang, wala Wait lang, kang bro. basi. Pwede mo bang ilagay, bro, sa 1:17 Gs? Pag Tanong yan, bro. sasagot ako. Tanong Hindi yan. ko kaya, Pause time hindi ko, muna. Hindi. Pakilagay mo muna, bro, sa 1:17 Gs. Pakilagay Object. mo nga.
Object ako. Ang Objection, karapatan may mo, objection, bro. may objection. Ang karapatan mo magtanong, hindi mo ko utusan. Hindi Okay. tayo magkapatid kasi iba yung ama Granted, mo. granted. No Sa ama ko kasi problem. So, no okay, problem. wait, ama ka ng demonyo eh. Gets ko Hindi na mo yung ko pwede ano. utusan. Ano, Wait lang, bro, wait anak ako lang. ng Diyos, bro. Brother Warrior, huwag tayo maglikot, no? So, nagets ko na yung Kalma. objection mo na ang sabi mo na ang trabaho ni Uncle Nomina is magtanong at hindi magutos. Granted, no? I-grant kita, no? So, Uncle Nomina, focus tayo sa pag-question. So, Sige, sabi dito sa sabi mo kanina, Warrior, pagmamay-ari ng Ama yung kanyang pagka-Diyos. Sabi ni Kristo dito sa 1:17 Gs, ang lahat ng akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay akin. Tanong, tutol ka ba sa talatang ito o hindi ka tutol? Hindi ako, sasagot ako hindi ako tutol ng sinabi ni Kristo, ang lahat ay pa sa Ama. At ang akin ay sa Ama. Sapagkat, makinig, sabi ni Kristo, siya'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Malinaw yun. Kapag ka nanggaling siya sa Diyos, respeto niya yun. Sasabihin niyang mga bagay na sa kanya, hindi Next para sa question, kanya, next question. kundi para sa Okay. ano. Galingan Next mo question. naman. Next Galingan mo question. naman. Next question. So, ibig sabihin pala, doon sa lahat, kasama doon ang pagka-Diyos ng Ama. Makinig ka. Makinig ka. Walang sinabi sa talata na sinabi ni Kristo na kasama ang kanyang pagka Ama. Bakit? Kasi inamin niya na sa 136, anak nga siya ng Diyos at kinlarify ni pa ni Satanas ng tatay mo na siya'y anak din ng Diyos. Bakit niya sasabihin na siya ay ama rin, kundi anak nga? Galingan Time's mo up. naman. Time's up? Ay, sayang. Saved by the Okay, bell. okay. Anong sayang? Magana na tayo. Mag-conclusion na siya, moderator. Meron tayong 5 minutes conclusion. Okay? Hindi na natin pabain, 5 minutes lang. 5 minutes conclusion, no? Ready na ba mag-conclusion, Warrior? Okay, ito po, magandang ito pong mga kaibigan natin, si Nomina, matagal ko na po talagang hinahanap yan. Medyo hinahanap na talaga ako ng mga kapatid. Brother Warrior, ba't mo hinahanap si Nomina? Hindi ka naman ministro ng manggagawa. Alam niyo po, kaya hinahanap ko yan para sa Baguio. Talagang gusto ko siyang makalabang impersonal. Mag-usap kami kasi tinatawag niya kaming Iglesia ni Manalo. Gayon naman, may pag-amin pala siya. Natanggap niya na siya ay anak ng Diablo. Biro mo, tanongin niya ako sa kalaban niya, tinatanggap mo ba na ang Diyos ng Diablo ay may anak? Yes, kayo yun. Di ba? Di sako siya ron. Ngayon, patunayan niya sa inyo na mamaya pagkatapos ng ating debate, sorry, nagkamali ako. Pag inamin ko palang anak ako ng Diablo, pati kayo, anak din kayo ng Diablo, ay nakakaya. Pero babawiin ko na yon. Para hindi kayo maging anak ng Diablo, pumanig na kayo sa Diyos namin. Hindi yun si Kristo at hindi yun Espiritu. Sabi nga ni Kristo, siya'y anak ng Diyos ay nagpakilala na may isa siyang tunay na Diyos. Para maging tunay kayong pagkilala sa Kristo na may kinikilalang tunay na Diyos kagaya namin, magiging anak kayo ni Kristo. Magiging tupa kayo. Kaya Nomina, bawiin mo na. Parang awa mo na, masama yun, na aminin mo, na hanapin mo kay Diablo, na tatay mo, na sino anak. Di ang sagot ko, kayo yun. Kaya sa pagkakataong to, sako ka na. May pag-amin ka na ikaw ay anak ng Diablo. Saan ka nakakita ng debate? Tatanungin mo kung sino yung anak ng Diablo. Di ikaw yun. Sako ka. Di ba? Masakit man sa amin tanggapin na umamin ka na ikaw ay anak ng Diablo. Tanungin mo sa akin, sino? Hinitanggap mo ba na ang Diablo may anak? Yes, tanggap ko, kayo yun. Kasi kalaban nyo, anak ng Diyos. Sa mundong ito, mga kaibigan, dalawa lang ang uri ng iglesia. May sa Diyos at may sa Diablo. Dalawa lang din ang uri ng anak ng Diyos. May sa Diablo, may sa Diyos. Dahil sa nagtanong siya, hindi niya kilala, pinakilala natin. Sino tatay mo ngayon? Ang tatay mo ay Diablo. Ikaw may sabi nun. Tinanong mo ngayon, nakilala mo, ang tunay na Diyos ko ay yung pinakilala ng anak, ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, ang makilala natin ng lahat ng tao ay ang Ama, ang kaisa-isang tunay na Diyos. Kaya Nomina, pag nakita tayo ng personal, magpapasalamat ka sa akin. Bakit?
pagka dumadalangin ka sa mga peking Diyos-Diyosan nyo sa Ribulto dun sa may katedral ng Baguio, maaalala mo ko. Sasabihin mo sa pare, magkukumpisal po ako, bakit? Sa laban namin ni Warrior, na pag-amin ko, hinanap ko kung sino yung anak ng Diablo. Sa tagal ko nag-aaral, hindi ko alam na ako'y pala'y anak ng Diablo. Sasabihin sa'yo ng pare, kasi bakit mo itinanong sa kalaban mo kung sino yung anak ng Diablo? Kaya ang sagot niya, ikaw yun. Huwag ka kasing ingot. Sa susunod na kalaban mo si Warrior, huwag kang magtatanong kung sino yung anak ng Diablo. Ngayon, napatunayan natin sa konklusyon ko, kayo at ang iba pa, umaming ka. Tinanong mo sa amin, sino ang anak ng Diablo? Ikaw, sapagkat kami, hindi. Ang kinikilala namin, hindi si Satanas. Ang kinikilala namin, hindi ang tunay na Diyos ay Espiritu. Ang kinikilala namin, hindi rin ang anak, sapagkat sabi ng anak, ang makilala ng lahat ng mga tao, kasama ka ron, na ang iisang tunay na Diyos, si Ama, wala ng iba. Bakit? Kaya sa tagpong ito, mabuhay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Napagtindigan natin, kahit hindi ako ministro, kahit hindi ako manggagawa, nasabi ng Biblia sa atin, ang makilala natin, hindi ang anak, hindi ang Espiritu Santo, kundi ang kaisang-isang tunay na Diyos. Mahilig ka sa English, di ba? Ano sabi sa English? Only true God. O yan, no? Di ba mahilig ka sa English? Eternal life is to know you. The only true God. Sabi nga ng aming idol kong ministro ni Ka-Ventilasyon, sabi. Pag sinabi bang true God, meron pa ba? Wala na. Kaya nga sabi sa unang Korinto 2, maliwanag, napakaliwanag, kaibigan. Kaya yung mga sinasabi mo kanina, ang Diyos na pakilala na tao, ito basahin natin. Ang Diyos, hindi tao, na magsisinungaling na anak ng tao, na magsisisi. Sinabi ba niya o hindi niya gagawin? Oo, sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ganyan ang Diyos namin. Naintindihan mo ba yan? Ganyan ang Diyos namin. Malinaw. Kaibigan. Ito pa. Time's up, Oh. time's up. Ay, sayang. Oh. Alright, ready na ba sa conclusion, Uncle Nomena? Ay, ready na. Una, bibilisan ko na, no? Walang napatunayan si Warrior, no? Nanatili yung tindig natin na si Kristo ay tunay na Diyos at yung sa kanila, ang kinikilala nila ay isang peking Diyos. Ngayon, kung sa usapan naman ng pagiging anak ng Diablo, alam naman natin yung mga sinabihan kasi ni Kristo doon na mga anak ng Diablo, yung mga kumikilala na si Kristo ay hindi Diyos o yung mga nagde-deny na si Kristo ay tunay na Diyos. Ano ang katunayan natin na si Warrior ang katuparan niyan? Ops, ano ang katuparan natin na ang kinatuparan ng pagiging anak ng Diablo ay ang iglesia ni Manalo o Eranyo? Sinungaling. Hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Halos lahat. Hindi ho ba naman isang napaka-rahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Kalain mo, no, umamin pala yung anak ng sugo mo na yung mga ministro mo, halos lahat ng mga manggagawa at mga ministro ninyo ay mga anak ng Diablo. Warrior, gising. Kapag yung tagapagturo mo, sabi sa Biblia, kapag ang taga-akay ay bulag, na bulag din yung inaakay. Kung ang mga ministro at manggagawa mo ay sa Diablo, di sa Diablo din kayo. Warrior. Nako, napakasakit na katotohanan nito, Warrior no? Ngayon, gusto mo ba, tawag dito, Warrior, iparinig natin dito, no, kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at si Kristo ay ang Yahweh, no? Para makita ng lahat yung pag-amin mo
na si Kristo ay tunay na Diyos? Kung umamin ka pala ng ganon, no, kung swerte akong mahanap dito ngayon, yung pag-amin mo, di lalabas talaga niyan, bale-balentong yung aral mo. Paano naging bale-balentong yung aral mo? Kasi una, hindi nyo kinikilala si Kristo na tunay na Diyos, kinikilala mo siyang Diyos-Diyosan, kaya lumalabas niyan, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan warrior. Pag sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan warrior, kayo ay mga alagad ng Diablo. Kayo ay mga anak ng Diablo. Kayo ay sa Diablo. Kung gusto mo, pakinggan ulit natin yung pahayag ng anak ng sugo mo. Papa ng Diablo. No. Pakinggan natin. Hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Naku. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Narinig mo yon, warrior? Halos lahat sa inyo ay anak ng Diablo, warrior. Lumayas ka na dyan. Kasi, impyerno talaga kasasapitan mo nito, warrior, kapag hindi ka pa lumayas dyan. Di ba? Akalain mo, nananatili ka pa dyan, ano na nga yan, di ba? Sa Diablo na yan, kasangkapan na ng Diablo yung mga tagapagturo mo. Yan ang napapala, warrior, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan gaya mo. Sumasamba sa huwad, sa peke at hindi tunay na Diyos na Kristo. Galingan mo pa, warrior. Now, iyakan mo pa. No? Ang galing ng pag-amin ninyo, di ba? Di ba napakalinaw na inaamin ng iyong pangalawang huling sugo na kayo ay kasangkapan ng Diablo. Paano mo yan? Paano mo i-deny yan? No? Napakalinaw na yan, warrior. Napakalinaw. Mas malinaw pa yan sa sabaw ng pusit. Di ba? Dapat ang ginagawa mo, maghanda ka na lang ng, brother maghanda ka na lang ng isang dinuguan. Isang bandehadong dinuguan para ma-redeem yung kasalanan mo. Total, pinapahalagahan ninyo yung dugo. Yan, yung iaalay mo. Swerte ka, di ko nahanap yung recording mo dito. Thank you. Okay, tayo? Mayroon kayong maikling oras para sa pagpapasalamat niyo. Okay. Una ka na, warrior. Okay. Una sa lahat, salamat sa Diyos. Papasalamat na. Ako na. Una sa lahat, salamat sa Diyos at niloob niya na ako ay hindi magkamali sa aking sasabihin. Lahat naman siguro dito tinanggap nyo. At salamat din sa iyo, Nomina, sa mga Katoliko, katulad kay Nas, sa pagpa-play ng mga ganyang video para makita ng buong mundo na kung paano kami, paanong ang pagdisiplina sa Iglesia ni Cristo ay hindi lingid sa inyo. Ganyan po, katibay ang aral, kung may paglabag, dinidisiplina. Tanggapin man ninyo hindi, kaya nga ang Iglesia ni Cristo nakarating na sa karatig sa buong mundo ng 4 na sulok ng mundo, kakaunti na lang po ang bansa. Kaya manood kayo mula sa Africa man, yung binabanggit yung mga video na yan, luman tugtugi na yan. Pero kaya kitang palagan dyan, iset mo lang. Kung yan ang gusto mo, iset mo lang. Sabihin mo sa akin, yung video ko na pinutol nyo, iset mo rin. Hindi kita uurugad dyan, Nomina. Dahil ang Iglesia ni Cristo malapit na. Advance na. Maraming salamat sa Diyos dahil malapit na naman ang birthday namin. Ito na naman sila. Maglalabas ng mga video. I-play nyo lang yan. Kapag piniplay nyo yan, makikita nyo ang tanyag at kaningningan ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Sapagkat dito may tunay na Diyos. Hindi katulad mo, umaming ka kanina, nagpapakutsada ka na lang. Dahil umaming ka, tinanong mo sa isang iglesia, meron ka bang nalalaman na ang ama ng Diablo ay may anak? Meron. Sinabi ko, ikaw Bro, at kayo pasalamat, yun. bro. Salamat na marami. Pasalamat Thank you. Thank you. Thank you rin, Brother Warrior, sa pagbibigay ng oras sa amin dito. So, Uncle Nomen, may pasalamat ka ba?
Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa may-ari ng platform. Gayon na rin po kay Brother Bench, siya ang ating napakagaling na moderator, syempre. At of course, nagpapasalamat ako dito kay Warrior. Alam mo, Warrior, sinisipon ako ngayon, marami akong tissue dito. Pwede ko namang ibigay sa'yo, yung tissue, kung lulusot dyan, para may pangpunas ka ng luha mo. Ganyan talaga bro ang masako, oo. Bawi-bawi na lang next time. Pero sabi nga nila bro, masakit man ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa akin. Kung ako sa iyo, brother, isama mo to bukas sa rally ninyo ha. Sabihin mo doon, sinomina, nasako ako, linomina. Yan ang isigaw mo bukas, brother, doon sa magiging rally ninyo. Tapos kuha ka ng microphone, no? Swerte ka. Wala talaga dito yung recording mo kasi yung recording talaga na nakikita ko dito, ito talagang pag-amin ni Manalo no? Pero kung titignan natin talaga yung nandito sa dito sa mga recording natin, kung bakit ko nga namang hindi na-post yung pag-amin mo na yon. Napakaganda kasi ng pag-amin mo doon na ito ba yon? Salamat sa pag-amin. Salamat sa pag-amin. Ito. Oo, salamat sa pag-amin mo, no? Bagamat hindi ko mahanap yung specific na video na iyon ng pag-amin mo na hindi ka tutol na si Kristo ay si Yahweh, no, wala kang tutol na si Kristo ay si Yahweh, hindi mo na mababawi kasi yun, Mario. Kahit pang pagbabalento-balentong ang gagawin mo, hindi mo na talaga mababawi yung pag-amin mo. Ngayon, kayong mga INC ba, no, kapag nagtuturo kayo laban sa mga Diyos namin, gaya ng Trinity, pagka-Diyos ni Kristo, laban sa amin, ano yung ginagawa ninyong fallacy? Pakinggan natin itong idol mo. Pero patanong, para sa'yo, ilan Diyos ng Katoliko? Sa doktrina nyo, isa na may tatlong persona. Hindi, para sa'yo, ilan ng Diyos ng Katoliko? Para sa akin, hindi ko kasi, kung ako kasi ang sasagot, mag-i-strawman ako. Sige, okay lang. Ilan? Kung strawman ha, strawman ko yung paniniwala nyo, magkakaroon kayo ng isang Diyos Ama na may isang persona. Mali. Diyos na may tatlong persona, na yung tatlong persona na yun ay lahat yung Diyos. Magiging tatlong Diyos yun. Okay. So, pero strawman lang yun, di ba? Alin? Strawman Oo. lang yung sinabi mo. Pero pag hindi Oo. strawman, Oh, isa lang. tignan mo, yung mga pinagsasabi nyo dito, Warrior, mga strawman lang yan. Alam mo ba yung strawman? Nako, Warrior, sabi ko sa'yo, pipiliin mo kasi yung kinakalaban mo. No? Ngayon, Mario. Alam ko kung sino yung strawman, ako yun kasi Wait lang, hindi ka naman strawman, wait lang bro, time ko to, nagpapasalamat Ay, ako sorry, bro. sorry. Mag-relax ka. Mag-relax ka, brother. Sino-sino kasi mga ina-idolize mo no? Sino mga ina-idolize mo dyan? Diba? Sina Syriac, yan, sina Midan, etc. Kaya napapaamin ka tuloy na si Kristo ay tunay na Diyos. Ano ba pinagmamalaki ninyo? Ang pinagmamalaki lang naman ninyo ay yung pag-chop-chop ninyo, pag-cherry pick, no, at pag-quote mining ng mga libro namin na referensya at ng Biblia. Ano ang tawag sa ginagawa ninyo? Total, nabanggit mo, anak kayo ng Diablo, di ba? Sa kaninong kampo yung ginagawa ninyo? Pakinggan natin si Evander. Tinatawag po yan na strawman fallacy o reading out of context fallacy o tinatawag pang contextomy. Quote mining, kuya. Halimbawa, binabasa lang yung gitnang linya ng isang article. Binibigyan na kaagad ng maling pakahulugan na wala naman doon sa konteksto ng article. Yan po'y isang uri ng pandaraya. Kaugalian po yan, kuya, ng kampo ng Diablo. Tignan mo, yung kaugalian ninyo, kaugalian pala yun, Warrior, ng kampo ng ng Diablo. Kaya tigil nyo yung mga pandaraya ninyo sa mga referensya, mga aklat katoliko na yan, pagko-quote mining ninyo, kasi yung mga yan ay gawain ng kampo ng Diablo, Warrior. Sa Okay, kampo ng Uncle. Diablo yan. No, thank you very much sa lahat-lahat. Lalo na Kuya sa Benji, Diyos. thank you Kuya Benji. Kuya Namina, salamat. Namina, thank you ha. Sige. Basta sa susunod, ano man topic, basta open ka lang uli. Thank you sa mga Sige, Katoliko, sige. salamat ha. Sa mga kapatid natin, thank you dyan sa